Maligayang pagbabalik sa 10 Minutes Movie Recap. Ngayong araw, ipakikita ko sa inyo ang isang Russian sci-fi film mula noong 2020 na pinamagatang Invasion. Spoiler alert! Mag-ingat sa mga detalye. 3 taon na ang nakalipas mula nang dumating ang mga alien sa mundo nang hindi napapansin. Sinisiguro ng planeta ang depensa nito sa pangunguna ng ISIS, Russia, at China. Isang bagong satellite ang inilalagay sa orbit ng mundo upang bantayan ang kalawakan para wala ng alien object ang makalapit ng hindi nalalaman. Habang bumubukas ang satellite, isang kakaibang barko ng alien ang makikita na iginagalaw ang mga tila galamay na bahagi nito. Biglang may isang shuttle na humiwalay dito, patungo sa mundo at pumasok sa atmosfera. Samantala, sa gitna ng karagatan, may isang bangkang pangingisda kung saan nagkukwentuhan ang mga mangingisda. Nakita ng isa sa kanila ang pagbagsak ng alien shuttle sa tubig, ngunit hindi niya ito sinabi sa iba. Ang shuttle ay makikitang gumagalaw sa ilalim ng dagat na parang isang submarine. Pagkaraan ng 4 na buwan, makikita si Yulia na nagjo-jogging kasama ang kanyang aso. Pagpasok nila sa isang apartment complex, nakawala ang aso at hindi bumalik kahit tinatawag niya. Inutusan niya ang mga lalaking kasama niya na hanapin ito. Kalaunan, habang nasa klase ng robotics, tinanong siya ng kaibigan niya tungkol sa bagong impormasyon mula sa lab. Sinabi niya na kung magbabahagi siya ng anuman, babarilin ito agad ng kanyang mga bodyguard. Pagkatapos ng klase, sinubukan ng kaibigan ni Yulia na magtapat ng pag-ibig, ngunit pinigilan niya ito at sinabing mas ligtas kung magkaibigan lang sila. Hinatid sila ng mga bodyguard sa kotse ng kanyang ama na si General Lebedev. Kinausap ng general ang kaibigan ni Yulia at tinawag itong Google. Nagmalaki ang bata na nagtatrabaho siya sa Rostelecom at doon siya ibinaba. Pagpasok niya, nakita sa na siya ay isa lamang intern. Habang nasa biyahe, nagbiro ang ama ni Yulia tungkol sa pagpapataka sa kanya sa ibang bansa para magtago, ngunit ayaw ni Yulia na masuspinde ang kanyang ama. Dumating sila sa isang research laboratory ng Ministry of Defense kung saan may isang robot na sumisira ng mga pinto at sasakyan. Ipinaliwanag ng scientist na ito ay isang uri ng biotechnology na kontrolado ng tao. Sinabi ng general na ito ay isang Russian extraterrestrial coproduction. Ayon sa scientist, si Yulia ang susi para maintindihan kung paano ito gumagana. Sa loob ng pasilidad, sumasailalim si Yulia sa isang eksperimento. Tinatanong siya ng scientist tungkol sa kanyang karanasan sa alien spacecraft habang binabantayan ang kanyang reaksyon. Noong tinanong siya tungkol sa kaibigang namatay at kung bakit niya tinulungan ang alien, tumataas ang tibok ng kanyang puso. Nang dalhin sa lab ang kanyang dating boyfriend na si Artyom, nagwala si Yulia sa galit. Biglang nagkaroon ng malakas na surge ng kuryente. Iniligtas siya ng kanyang ama mula sa pool habang inilalayo si Artyom. Kalaunan, nakiusap si Yulia sa kanyang ama na hayaan siyang mapag-isa ng walang guards. Pumayag ang general ngunit inutusan ang sundalong si Ivan na magsuot ng sibilyan at bantayan siya ng palihim. Sa isang bar, nahalata ni Yulia si Ivan. Habang nandoon, may dumating na lalaking nagpakilalang si Hakon. Sinabi ni Hakon na kailangang sumama ni Yulia sa kanya. Nag-away si Ivan at Hakon, ngunit pinukpok ni Yulia si Ivan sa ulo para makatakas sila. Tinawagan ni Hakon at Yulia ang alien spaceship na Sol. Kinontrol ng Sol ang isang digitalized na sasakyan para sunduin sila. Hinabol sila ni Ivan gamit ang motor at binalaan ang general. Sinabi ni Hakon na nasa panganib si Yulia dahil sa mga eksperimento kaya kailangan nilang lumipad palayo. Matapos ang isang habulan at aksidente, dinala ni Sol sina Hakon at Yulia sa isang liblib na lugar sa gubat. Doon, muling nakita ni Yulia ang kanyang aso. Nagpakita si Hakon, siya pala ang alien na tinulungan ni Yulia noon. Ipinaliwanag niya na nag-adapt na siya sa buhay sa mundo. Biglang dumating si Google sa kanilang pinagtataguan. Sinabi ni Hakon na dapat ay umalis na siya noon pa, ngunit nilabag niya ang protocol at nanatili sa Sol malapit sa mundo dahil kay Yulia. Nagbago ang anyo ni Sol at naging Ra. Kinabukasan, tinawagan ni Yulia ang kanyang ama para magpaalam, ngunit pinatrack ng general ang kanyang signal. Pinalibutan ng mga sundalo ang bahay. Pinakialaman ng Ra ang linya ng komunikasyon at pinalitan ang utos ng general. Sa halip na stand down, ang narinig ng mga sundalo ay shoot to kill. Nabitawan ng bala si Yulia habang papasok sa ship ni Hakon. Bumagsak ang ship sa ilog matapos tamaan ng misile.
Sinabi ng Ra kay Hakon na kailangang patayin si Yulia bago ayusin ang kanyang barko. Tumanggi si Hakon. Samantala, gumamit ang Ra ng deepfake na balita para palabasin na si Yulia ay isang terorista, kaya naging kaaway siya ng buong bansa. Nagkagulo sa Moscow. Gumawa ang Ra ng isang higanteng water dome sa lungsod at sinimulang bahain ang loob nito upang lunurin si Yulia. Sa huli, napagtanto ni Yulia na maraming namamatay dahil sa kanya, kaya nakiusap siya kay Artyom na patayin na lang siya. Habang nangyayari ito, sinakripisyo ni Hakon at ng general ang kanilang sarili para makalapit sa Ra. Gamit ang kapangyarihan ni Yulia na kontrolin ang tubig, dahil sa kanyang bracelet, nailabas nila ang Ra sa tubig at nawasak ito ng militar gamit ang misile. Namatay ang Ra at humupa ang baha. Ligtas ang general at si Yulia. Sa huling bahagi, nagdaos ng Peking libing ang general para sa kanyang anak upang bigyan ito ng pribadong buhay. Sa Kamchatka, makikitang magkasama sina Yulia at Hakon, handa sa kung anuman ang susunod nilang tatahakin.